sama-sama tayong magiging saksi. Halos 50 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa bagahe sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Nabisto ito habang nagsasagawa ng routine baggage inspection ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Nakasilid ang droga sa 4 na plastic bag. Arestado ang South Africa na galing Hong Kong. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. Economic sabotage. Yan po ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng investigasyon sa mga flood control project na idineklarang tapos na. Pero wala pa pala umanong sinimulan. Pati ang Bureau of Internal Revenue iimbestigahan kung nakapagbabayad nga ba ng tamang buwis ang mga kontraktor ng mga umano'y ghost project. Saksi, si JP Soriano. Mahigit 55 million pesos ang gastos ng gobyerno sa flood control project sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Nakatayo na dapat ang reinforced concrete river walls batay sa dokumentong hawak ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero walang ganong nasilaya ng Pangulo nang mag-inspeksyon siya roon kanina. As of last month, June, ang report dito, 100% complete. At saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ayon sa Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap umano sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project. Pero kalaunan ay naglaho na lang daw ito. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, hindi na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Pinaba-blacklist na ng Pangulo ang kontraktor ng proyekto, ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa kaso. Pinasisiyasat din ang iba pa nilang proyekto. Nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly Sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. I'm getting very angry. This is what's happening. Hindi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? Pinuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading sa Malolos, Bulacan na nakasulat sa resibong ipinakita ng Pangulo. Isa itong bahay sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Nakausap namin ang nagpakilalang katiwala sa bahay at kinumpirma niyang yun nga daw ang opisina ng Sims. Tinanong namin kung maaring makausap ang may-ari ng Sims pero tumanggi na siyang sumagot. Iniwan namin ang aming contact number at email. Wala rin kaming makitang kahit anong website o social media page ng Sims. Isa pang proyekto sa Barangay Piel ang pinasisilip ng Pangulo. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Sa inspeksyon ng Pangulo, naglahad siya kung paano kumikita sa mga maanumalyang flood control project. Ang technique kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor.
Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, hindi na lang tinutuloy. Samantala, ang Bureau of Internal Revenue nakikipag-ugnayan na sa isa pang ahensya para sa investigasyon sa mga kontraktor na nasa likod ng Ghost Flood Control Project. Kailangan daw malaman kung tax compliant ang mga ito. Malinaw kung ano ibig sabihin ng Ghost Project. Ibig sabihin yan, walang ginastos patungkol sa proyektong yan at pinayaran siguro sila pero walang ginastos sa project na yan. Mungkahi ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi lang ni Pangulo, isuspend nyo lahat ang flood control projects, reviewin natin. Pag di naman nataranta yung mga nag-advance dyan. Dapat din daw i-rotate muna ang mga district engineer. Dapat din daw may third-party inspector sa mga proyekto at kasama dapat ang komunidad sa pagbabantay. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Halos kalahating bilyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat sa pickup na hindi huminto sa checkpoint sa Zamboanga City. Nadisgrasya pa ang pickup sa gitna ng habulan. Saksi, si John Consulta. Hinabol ng mga operatiba ang isang pickup matapos hindi huminto sa inilatag na police checkpoint sa Zamboanga City pasado alas 8 kagabi. Sa halip, humarurot ito at pumasok sa barangay Bungyaw. Dahil hindi kabisado ang daan, nahulog ang sasakyan sa gilid ng kalsada na irrigation canal pala ng sakahan. Nagkayupi-yupi tuloy ang sasakyan. Sinundan ng mga miyembro ng Regional Drug Enforcement Unit 9 ang sasakyan at agad nilang inspeksyon ang loob nito. Natagpuan doon ang 2 maleta na punong-puno ng tsabu o shabu na nasa Chinese tea bags. Nasa 67 plastic ng tig 1 kilo ng shabu ang nasabat. Ang halaga, mahigit 455 milyong piso. Arestado ang 46 anyos na driver ng pickup. Hinahabol, ang target po natin is makuha yung katransaction niya. Sana. Pero hindi naman tayo pinalad. Kasama noon ng suspect ang kanyang asawa at anak. Dinala sa ospital ang mag-ina matapos masugatan nang malaglag ang pickup sa kanal. Isinama umano ng driver para palabasin may lakad lang sila ng kanyang pamilya. Ayon sa PNP Region 9, base sa impormasyong nakarating sa kanila, pakakaisa na ng pickup na i-deliver ang kontrabando sa isang lalawigan sa Zamboanga Peninsula. Massive checkpoint operation by RDEU at Zamboanga City Police Station. Fortunately, nakakuha tayo more or less 67 kilograms of shabu. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na galing Malaysia ang shabu at idinaan sa Siasi Sulu bago nakarating sa Zamboanga. Nasa kustudiyan na ng Zamboanga City Police ang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Saksak, palo at panunutok ng baril. Yan po sinapit ng isang TNVS driver sa kamay ng 2 pasaherong nag-book sa kanya sa Taytay, Rizal. At ang mga suspect nagtangka pa umunong tangayin ang sasakyan. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Duguang isinugod sa ospital ang TNVS driver na si Julian Cesar Payoyo. Matapos saksakin at paluin sa ulo ng kanyang 2 pasahero. Sinundo ni Payoyo sa Taytay, Rizal ang 2 nag-book gamit ang ride-hailing app kahapon. Nagpapahatid sa Pampanga ang 2. Inabiso pa ng driver sa kinakasama ang booking. Nag-chat naman po yung mismong sasakay na okay po, mag-aayos lang po kami ng gamit, then pababa na po kami. Bago makarating sa Makabebe, nagpaikot-ikot pa umano sila sa iba't ibang lugar sa Pampanga hanggang makarating sa Barangay Consuelo. Doon na umano pinagsasaksak ang driver gamit ang patalim at pinalo pa sa ulo. Tinutukan din siya ng baril. May mga nakita mga tao, sinadsyad niya sa may gilid. So nakuha ni atensyon. Doon yung nagkagulo na. Pagkabangga ng sasakyan, sumaklolo ang mga tao sa paligid. Narespondihan ang biktima at agad dinala sa ospital at ngayon nagpapagaling na. Nagtangka namang tumakas ang 2 suspect pero nag-corner sila ng mga opisyal at residente ng barangay. Responde kami, pinakita kaming sasakyan na red. Doon na namin nakita yung tao na duguan. Tapos yung 2 naglalakad, nagtago sa mga damo-damo doon sa amin. Na-recover mula sa mga suspect ang isang replika ng pistol, isang hand grenade, cellphone at isang sling bag na naglalaman ng iba't ibang ID. Nahaharap sa mga reklamong carnapping at frustrated homicide ang mga suspect.
Sinisikap namin silang magkuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sinilip ng GMA Integrated News ang ilang flood control project sa Bulacan, ang lalawigang binuhusan ng pondo ng gobyerno para sa flood control at ang ilan sa pinakamahal na proyekto na idineklarang tapos na noong 2024, inabutang inaayos at tinatambakan ng bato o di kaya ay may bungi pa. Saksi, si Joseph Moro. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng mga taga-barangay Panginay sa Balagtas, Bulacan. Ang mga estudyante naguhubad na ng mga sapatos para makatawid sa baha. Ang bota, normal na pang araw-araw na. Pagka bumabagyo, umuulan. Mas lalo pong mataas kasi nagsasama po yung high tide, yung tubig ng bagyo, tapos minsan po nagpapakawala pa po yung dam, kaya sama-sama na po. Iba na. Pati na iba nyo na yung tayo sa ganyan. Laging baha eh. Laging malalim ang tubig. So, tinas nyo na? Oo, tinas ko para makabiyahe. Kung hindi? Alam, biyahe. Sa katabing barangay Wawa, nakababad na sa tubig ang mga puntod sa sementeryo. Pati ang maraming bahay tulad ng bahay ni Aling Flory. 80 na ako eh. Baba pa rin. Araw-araw baha. Makakamatay. Ang alin? Hindi yan, baha na yan. Huwag naman. Puro magnanakaw. Ang problemang baha may solusyon naman sana dahil dito sa Balagtas, Bulacan makikita ang pinakamahal na proyekto sa buong probinsya. Ang lampas 200 metrong flood control structure sa Barangay San Juan, Wawa at Panginay. Sa website ng Sumbong sa Pangulo nakalagay na tapos na raw ito Setyembre nung isang taon pa. Pinuntahan namin ang lugar. Nandito tayo ngayon sa lokasyon na to at ang sabi sa atin ng DPWH, ito yung project, no? So itong stretch na to, yung yellow, yan. Ito yung flood control project. Ang halaga ng proyektong ito, 151.5 million pesos. May ilang bahagi na kinukumpuni at tinatambakan ng bato. Ang dike pinapalamanan ng mga sako-sakong graba at may patong na semento. Tuloy-tuloy rin ang dating ng mga truck-truck na materyales. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayagang kontratista na Wawaw Builders pero hindi pa sila sumasagot sa cellphone number na nasa record ng kanilang kumpanya. Ang Bulacan pang-anim sa pinakabahaing lugar sa buong bansa. Pero ito rin ang may pinakamalaking kabuang budget kontra baha. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, meron itong 43.7 billion pesos mula sa nasa 547 billion pesos na budget para sa buong bansa. Ang bayan ng Baliwag ang may pinakamaraming bilang at pinakamalaking kabuang halaga ng flood control projects. Pero pangsyam lamang ito sa pinakabahain sa probinsya. Isa sa pinakamahal na proyekto dito sa Baliwag, ang 96.49 million pesos na riverbank protection structure sa Barangay Sullivan na natapos na raw noon pang September 2024. Pero nang puntahan namin, may mga bahaging bungi pa. Nagtataka rin ang ilang residente kung bakit nilagyan sila ng flood control project. Basta po dito sa amin, hindi kami binabaha. Ever since, dito ka na lumaki, Opo, tatay ko po yung may-ari nito. Kung tutusin, may pera naman para sa mga proyektong kontrabaha dito sa Bulacan. Ang tanong na lamang ay kung napunta ang perang yan para sa mga proyekto. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagan DPWH pero kahapon ay nagsumite na ang Bulacan DPWH sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na nagsasagawa ng fraud audit. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bumabiyahe kahit pudpud ang gulong o di kay nagpapasabit na mga pasahero. Ilan lang po yan sa mga gawain ng ilang jeepney driver sa Taguig, kaya sila nasita at tinakitan. Saksi, si Chino Gaston. Nasa gitna ng kalsada at nakatigil kasama ang iba pang sasakyan ang motorsiklong ito sa bahagi ng Maynila. Pero ang rider nito tumayo sa ibabaw ng motorsiklo at nagawa pang sumayaw-sayaw. Sa kanyang pagharap sa Land Transportation Office kanina, humingi ng paumanhin ang rider. Aniya, ulang ang kanyang kinikita, kaya naisip niyang maging content creator. Inamin niyang sumayaw siya sa kalsada para mas dumami ang kanyang views online. Babalik mo ni Bella. Balik mo ni Bella. Nag-sorry rin sa LTO ang driver na nakuna ng video na ipinahawak ang manibela sa batang nakakandong sa kanya. Apo raw niya,
ang 6 na taong gulang na bata. 70 araw suspendido ang lisensya ng 2 motorista. Inaasahang ilalabas ang resulta ng investigasyon ng LTO sa mga darating na araw. Alas 6 naman kaninang umaga, nagkasa ng operasyon ang Department of Transportation sa Taguig City laban sa mga hindi ligtas na pampasaherong jeep. Sa gitna ng paghuli, may mga sumubok pang takasan ng mga enforcer. Ay, nako! Lalo ba nadagdag ang violation mo yan? Bakit naman pinapara ka na? Parang wala ka namang nakita. Respeto na lang sa enforcer. Traffic, sir. Ha? Traffic. Lisensya. Traffic, pinapara ka na, sa gilid ka eh. Pinilit mong gumitna. Mahigit 20 jeepney driver ang natiketan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Sinita ang mga jeep na kalbo ang gulong, depektibo o kulang ang ilaw at may mga pasaherong nakasabit sa likuran. Wala po kasi pabili, kabibili pa lang namin ng isang gulong. Nandito pa kayo ng Cebu. Kailangan okay lang po, kamali naman po eh. Nakasabit ang pasahero? Wala tayong magagawa, pumilit po sila, mahirap na, pasahero sila eh. Kasi sir, mapigilan eh. Kusang umabol, sumabit. Palagi hong ganon. Pag di mo pababain, wala rin. Sasabit talaga sila. Para sa ilang tsuper, walang problema ang paghihigpit ng DOTR. Okay lang sa amin yun, sir. For safety din yun, sir. Ang ayaw lang namin dyan sa, yung sa modernization kasi, sir. Kasi masyadong mahal. Humingi ng paumanhin ang DOTR sa mga pasaherong naabala. Pero para rin naman daw ito sa kanilang kaligtasan. Nakakaabala po talaga sa mga pasahero, lalo po sa mga estudyanteng pumapasok. Tsaka sa mga nagtatrabaho din po na nagko-commute lang. Mahigit 50 jeepney driver na ang natikitan sa kaparehong mga operasyon ng DOTR SAIC sa nakalipas na 2 linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Dinisarmahan at nirelieve muna sa kanilang mga tungkulin ang 5 pulis na sangkot sa iligal umanong pag-aresto sa isang lalaki sa Caloocan. 3 po sa kanila kasong kriminal ang kakaharapin. Saksi, si Nico Wahe. Arbitrary detention dahil sa illegal detention, incriminatory machination dahil sa pag-file ng maling kaso, at perjury dahil sa untruthful statements o pagsisinungaling. 3 kasong kriminal ang isasampa ng Northern Police District laban sa 3 pulis Caloocan, kaugnay sa iligal na pag-aresto kay Jason De La Rosa. Siya ang ama ni Dion Angelo na namatay nitong Hulyo dahil sa leptospirosis, na nakuha sa kasagsagan ng bagyo at habagat dahil sa paghahanap sa kanyang ama. 2 arresting personnel at mismong commander ng Caloocan Police Substation 2 ang kakasuhan. Lumalabas daw sa intelligence report ng NPD na hindi talaga nahuli sa Caracruz si De La Rosa, kundi sa shoplifting sa convenience store noong July 22. Hindi nagsampa ng reklamo ang convenience store, pero nakulong si De La Rosa. July 25 na nakasuhan siya pero illegal gambling. Mas tumibay pa raw ang kaso laban sa 3 pulis na magsalita ang isang nakasuhan ng illegal gambling na si Manuel Hazul. Si Hazul inaresto noong July 25 dahil sa akyat bahay. Pero hindi rin nagreklamo ang may-ari ng bahay. He was charged allegedly for Caracruz together with Jasul. And nung inimbestigahan nga natin na hindi naman, walang nangyaring at fabricated, kaya pinaila natin ang kaso yung 3 pulis. Iginigiit daw ng substation commander ng Substation 2 na wala raw itong pinakulong noong July 22 hanggang 25. Kasi walang jail facilities doon sa substation. And sinasabi niya na wala namang dinitensya doon. Pero yan nga ang ating gustong malaman kay Jason De La Rosa dahil alam niya kung anong ginawa ng pulis sa kanya. Hiling nila na makipagtulungan si De La Rosa sa kanila para mas lalo pang tumibay ang kaso laban sa 3 pulis. Kung ito ang sistema ng tinatawag na pansakto o kota sa accomplishments ng mga pulis, wala po tayong kota. Hindi ako nag-impose ng kota, ha? Administrative case naman ang isinampa laban sa 2 pulis na siyang rumisponde sa shoplifting case ni Jason. Dinisarmahan na ang 5 pulis at nirelieve sa kanilang tungkulin sa Substation 2. Inassign muna sila sa District Personnel Holding and Accounting Section ng NPD habang ongoing ang investigasyon. Sinubukan naming makiusap sa NPD na kapanayamin ng 5 sangkot na pulis para makuhanan ng reaksyon, pero hindi muna kami pinahintulutan. Pinuntahan din namin ang pamilya De La Rosa pero hindi na raw muna sila magsasalita. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Inilahad sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson ang iba't ibang anomalya umano sa mga flood control project at kabilang dyan ang umano'y double insertion at mga ghost project.
Saksi, si Mark Salazar. Flooded Gates of Corruption, ang titulo ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa pangungupit sa flood control projects. Wala pa raw sa kalahati ng pondo ang napupunta mismo sa pagpapatayo ng proyekto. Pagkatapos magpartihan ang mga nangungupit at ang pinakamalaki raw na cut sa politiko na nagsulong sa proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Tinukoy ni Lacson ng isang kongresista sa Oriental Mindoro na nakakuha daw para sa kanyang distrito ng 10 billion pesos o mahigit kalahati ng flood control project ng kanyang probinsya. Puro hinugot umano sa unprogrammed funds. Pero sira-sira na raw mga estruktura. Halimbawa itong sa Nauhan, Oriental Mindoro na pinuntahan ng kanyang team. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Hindi man binanggit ni Lacson ang pangalan ng kongresista pero nakalagay ito sa kanyang presentation. Si Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Tinukoy din ni Lacson ang mga proyekto sa Kandating, Arayat, Pampanga. Ang isa pinondohan noong 2023 ng 91 million pesos. Pero makalipas ang 1 taon, kailangan na itong i-repair at pinondohan ng 2 ulit na 91 million pesos. Ehemplo daw ito ng double insertion na ginagawa ng mga mambabatas. Aba, at nawili na ang funder ng Edma Reconstruction na siyang palaging nananalong contractor sa Kandating, Arayat, Pampanga. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Grabe rin daw ang pork barrel insertion sa Bawan River Basin sa La Union dahil halos 1 bilyon ang nakuha ng Nagilian habang 623 million ang sa Bawan na pareho namang binabaha pa rin. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Pero sa Bulacan daw ang pinakamalalang nakawan. Puro kasi ghost project daw doon. Sa Malolos, 2 proyekto sa 2 barangay na tig 77 million ang halaga ay guni-guni lang. Sa Hagonoy, 4 na proyekto na tig 77 million din ang hindi talaga ginawa. 2 kontratista raw ang kumuha ng mga proyektong ito, ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. Sinusubok pa namin kunan ng pahayag ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders, pati ang Bulacan 1st District Engineering Office. Pinabulaanan naman ni Congressman Panaligan na may kinalaman siya sa questionableng proyekto. Hindi raw siya nag-propose ng mga proyekto at nakita lang niyang nakalista ito sa National Expenditure Program. Hindi rin daw siya kinonsulta ng DPWH. Katunayan, may mga proyekto siyang pinapabago pero hindi raw pwede dahil DPWH aniya ang naglista. Ngayon, sasabihin, tayo ang nag-finance, technically ay maaari sabihin, Kongreso ang nag-finance kasi yung NEP na yon ay inapruban ng Kongreso
at naging General Appropriations Act nung mapirma ng Pangulo. Kaya parang Congress ang nag-finance dyan, pero ang reality, ang actual practice na nangyayari ay ang listing, identification, and prioritization of flood control projects ay nanggagaling sa DPWH. Wala raw taga Mindoro sa mga kontratista na hindi rin niya kakilala. Noong July 2024, sumulat pa siya sa DPWH para ireklamo ang nasirang proyekto at siguruhin ng DPWH na pasok ito sa standard. Ay in the sense na nasira, ay pwede natin sabihin na anomalous nga. Kasi nasira ang mga proyektong yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Taong 2023 lang natapos pero sira na ngayon ang isang dike sa Oriental Mindoro na pinondohan ng mahigit 300 milyong piso. At sa Tarlac naman, may mga butas at litaw ang bakal ng isang flood control project na nagkakahalaga ng mahigit 70 milyong piso. Saksi, si Ian Cruz. 94.5 million pesos ang halaga ng slope protection project na ito sa Kamiling, Tarlac. Pero nang puntahan namin kahapon, may mga butas ito sa ilalim, litaw ang bakal at mabilis masira kapag tinatapakan. 2 taon lamang ang lumipas matapos ng simulang gawin yung floodway dito sa lugar na ito. Pero makikita nga po natin, may mga uka na matapos yung malalakas na agos dahil nga sa sunod na mga bagyo. At ito, wala po tayong ka-effort dyan. Natatanggal po yung konkreto na sinemento nila rito. At ayon nga sa mga residente, nangangamba sila na baka kapag tumagal pa at napabayaan ito, baka tuluyang gumuho yung proyektong ito. Sana matingnan naman itong slope dito sa barangay namin, dito sa Pindangan Sikan, Kamiling, Tarlac, para mapagtunan naman yan ng pansin ng pinagagawa ng mga kontraktor. Kabado ang ilang residente sakaling tuluyang masira ang proyekto. Malaking tulong pa naman daw ito dahil naibsa ng hanggang baywang o dibdib na baha na dati nilang nararanasan. Pagbalik namin kanina, may mga nagkukumpuni ng taga 1st District Engineering Office ng Tarlac. Ipapacheck po natin, sir, para kita po natin yung mga concern po nila, para maayos po natin. Patuloy naming hinihinga ng pahayag ang flawless construction na nakakuha sa proyekto. Sa Kamiling pa rin, may mga nakita rin kaming ilang bitak sa baba ng Kamiling Agno River Floodway Phase 3. Nagkakahalaga ito ng 289.5 million pesos. Pinakamahal na flood control project na nasa sumbong sa Pangulo website. Sabi ng DPWH, maliit na bagay ang mga bitak. Nagka-crack daw ang simento kapag mainit ang panahon. Madali lang daw itong ayusin. Ang Phase 4 ng proyekto, halos pareho ang halaga sa Phase 3. Wala naman daw problema sa ngayon ayon sa mga opisyal ng barangay. Sa San Teodoro, Oriental Mindoro, sira na naman ang dike sa Subaan River. Ayon sa barangay, 2022 inumpisahan ang construction ng diking ito at nakumpleto noon lang 2023. Pero hindi raw nito kinaya ang malakas na agos at dami ng tubig na rumagasa sa ilog noong nakaraang buwan. Nireport na raw ito dati ng barangay sa DPWH. Nagkakaroon na po ng bitak yung kanilang gawa. Tapos po, inano po namin sa taga-DPWH po, sa mga engineer. Parang inayos po nila, yung mga retox po. Tapos nagkaroon po ng, yun nga po, disaster po, nagkaroon ng baha. Doon po nagkaroon na ng lumaki na po yung, gumuho na po. Tulad ng ibang flood control project sa Oriental Mindoro, wala rin daw koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang proyektong ito. Nang mabitak nga raw ang dike, doon nila nakitang manipis na nga ang simento, halos wala pang ginamit na bakal. Sa nakita ko kasi walang mga bakal itong dike. Kung meron man, medyo kakaunti. Kung malaki ho yung baha, talagang maapaw yung baha, hindi kinaya ng konkreto yung kaya nag-crack na siya. Sa tingin po namin, hindi po siya angkop doon sa lugar at saka doon sa volume at current po ng tubig na dumadaloy po dito. Siguro mas magiging matibay po ito kung mas malaki yung mga bakal. Mahigit 380 million pesos ang kabuang halaga ng dike project na hinati sa 3 at pinaghatian ng 3 construction company. Ang New Big 4J Construction Incorporated, Pacific Prime Marine and Industrial Services Corporation.
at Road Edge Trading and Development Services. Inaalam pa sa ngayon ng GMA Integrated News kung alin sa tatlong kontraktor ang humawak sa bahaging napinsala. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang mga pahayag, pati ang panig ng DPWH Mimaropa Regional Office. Batay sa listahan ng Construction Industry Authority of the Philippines na blacklist mula sa 2016 hanggang 2017, ang New Big 4J Construction Incorporated dahil sa isang proyekto sa Quezon City. Nakatanggap na rin ito ng poor rating sa Contractors Performance Evaluation System Report ng 2015 to 2018 para sa isang proyekto naman sa Laguna. Ang Road Edge Training naman nakakuha ng 2 unsatisfactory ratings mula sa Contractors Performance Evaluation System noong 2014. Inumpisahan na naman ng SunWest Construction and Development Corporation ang rehabilitasyon sa mga sirang bahagi ng flood control project nito sa Oriental Mindoro. Isinagawa raw ito batay sa kanilang standard warranty commitments. Agosto pa raw sinimula ng repairs matapos ang malalakas sa pag-ulan at target itong makumpleto bago matapos ang buwan. Base sa pagsusuri ng SunWest, nasa 5% ng mga ginawa nitong flood control project sa Oriental Mindoro ang nagkapinsala. Binigyang diin din ng SunWest ang mga dike project ay tinayo alinsunod sa specification ng DPWH at ang pagkukumpuni nila rito ay patunay nila ng pagtupad sa kanilang pananagutan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Para masolusyonan ang problema ng Metro Manila sa basura at baha, isa sa mga iminumungkahi ang dagdag multa sa mga nagtatapon ng basura sa mga ilog at creek. Pinusuhan niyan sa Barangay Saksi Online ni June Veneracion. Ang ilog na ito sa San Juan, kung saan sana malayang dumadaloy ang tubig, nakatenga dahil sa mga nakabarang basura. Halos lahat na yata ng uri ng dumi ang nakatakip sa bahaging ito ng ilog sa ilalim ng Lambingan Bridge. Wala pa nga raw 1 linggo mula nang huli itong linisin ng MMDA. Kanina, 2 truck ng basura ang nakolekta nila. Vicious cycle na po lilinisin namin and yet ganon pa rin. Ang San Juan River ang isa sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Kapag daw ito ay nagbara, unang tatamaan ng baha ang 13 low-lying barangay sa San Juan. Isipin niyo po, naging isang malaking basurahan na ang ating San Juan River. Mayroon naman daw ordinansa kaugnay ng pagtatapon ng basura. Pero ayon kay Mayor Francis Zamora, ng Pangulo ng Metro Manila Council, kailangan ng mas mabigat na multa sa mga magtatapon ng basura sa mga ilog at creek. Depende po yan sa ating mga LGUs kung anong gusto nilang gawin. But if you're talking about the maximum amount, pwedeng initial, kumbaga yung first offense pa lamang 5,000 pesos na, and all succeeding offenses 5,000 ng 5,000. Tinanong namin ng mga kapuso online kung sa tingin nila ay magiging epektibo ang pagtaas ng multa sa mga mahuhuling magtapon ng basura sa mga ilog. Pabor ang isang netizen. Kailangan din daw na may makitang nakukulong. Sagot ng isa, dapat ay magmula ito sa barangay. Bukod daw sa madidisiplina ang mga tao, magkakaroon pa ng dagdag pondo na magagamit sa pagsasaayos at paglilinis. Suwestyon naman ng isa, dapat magkaroon ng reward kung sino ang makapagre-report ng may ebidensya. Komento naman ng isa pa, dapat araw-araw na hinahakot ang mga basura. Dahil kung hindi, wala rin daw mangyayari. Hindi naman naniniwala ang isa na masusunod ito sa ating bansa. Paano raw kung walang kakayahang magbayad ang isang tao? Mungkahi ng isa pa, maglagay ng CCTV at lugar para pag-segregate ng nabubulok at hindi nabubulok na basura. Sagot ng isa pa, dapat makisama ang mga tao para mabawasan ang basura at pagbaha. Dahil kahit pa raw gawing 20,000 piso ang multa at hindi mahuhuli ang mga nagtatapon, ay patuloy pa rin itong dadami. Iminumungkahi rin ni Zamora na gawing magkakapareho ang multa para sa hindi wastong pagtatapon ng basura sa lahat ng mga local government units sa Metro Manila. Sa ngayon, patuloy ang paglilinis at pagpapalalim ng MMDA sa 23 pangunahing estero o creek sa NCR. 15 na ang kanilang natapos. By this year, tapos po definitely yung 23 po na esteros na yan. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Ang kakulangan sa mga guidance counselor ang isa sa mga tinitingnan dahilan kung bakit malaking problema pa rin ang bullying sa bansa. Bukod sa mababang sahod, kaunti lang din ang mga kolehiyong nag-aalok ng ganitong kurso.
Saksi, si Nico Wahe. Barilan, saksakan, bugbugan, at mga kaso ng bullying na kinasasangkutan ng ilang estudyante sa mga nakaraang linggo. Ilang insidente nga sa loob pa ng paaralan nangyari. Ang ikalawang tahanan ng mga mag-aaral. Isang dahilan, kawalan ng guidance counselors ayon sa DepEd. Dapat daw ay 1 guidance counselor per school under DepEd. Pero hindi raw yan nangyayari. Ang registered guidance counselor kasi, maraming mga requirements po ito. Kaya nahihirapan po tayong mag-fill up ng mga items. Meron po tayo items, pero wala pong mga takers. Hindi raw talaga biro ang maging registered guidance counselor ayon sa guidance counselor ng Balayan Senior High School sa Batangas na si Marian de Mesa. Para po tayo maging guidance counselor, first is you need to finish your MA in guidance and counseling first. And then po, after that, if you can take up, after defending your thesis, you will be working on now with your board examination. You will be reviewing for the board examination. Marami raw hindi nakakapasa sa board exam. Ayon sa DepEd, salary grade 11 ang sahod ng School Counselor Associate 1 sa mga public school. Katumbas yan na mahigit 30,000 hanggang mahigit 32,000 pesos. Kung ibabanggaan niya ang sahod sa workload, parang hindi nga po okay. Kasi po, like ako po, I am catering to 2,000 plus students po. Ang mandate po ng DepEd is 1:500, sir. May ilang eskwelahan naman ako nakausap. Teacher ang nagiging guidance counselor kahit walang lisensya. Special assignment nila ito pero walang additional na bayad. Tumanggi silang humarap sa kamera. Ang Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated, aminado ring hirap din talaga na madagdagan ang numero ng mga registered guidance counselor. Una, kaunti lang daw ang kolehiyo na nag-o-offer ng guidance counseling course. Madalas sa gustong maging guidance counselor, kailangan mag-BS Psychology o ibang 4-year course saka magmamasteral para makapag-take ng board exam. Malaking tulong daw na naipasa ng Republic Act 12080 o Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Pinaka naging target po nito is to hire. So, hindi ko lang po masyadong tanda yung mga SGs na. Pero hanggang SG24 na po siya, if I'm not mistaken, yun na po yung pinakamataas para maging position ko. Doon sa part na yun, marami na po opportunity na pwede magbigay sa mga guidance counselors natin na mas malaki po yung sahod na ina-offer sa kanila. Sagot din daw ang bagong batas para makater ang kakulangan ng mga eskwelahan pagdating sa pangangalaga ng mental health ng mga estudyante. Dahil na po sobrang konti ng guidance counselors natin or RDCs natin, at least yung RA po na yun will be focusing more on how we can also have additional mental health professionals who can help our students din po. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nagbabala ang otoridad sa publiko na lalo pang mag-ingat para hindi mabiktima ng mga scammer. Posible raw mas maging aktibo ang mga scammer ngayong malapit ng mag-Burr months. Saksi, si Bernadette Reyes. Mula sa phishing, smishing, ngayon naman, meron ng vishing o voice phishing. Ayon sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, ito ang bagong paraan ng panloloko sa pamamagitan ng pagtawag sa mga biktima. Napag-usapan ito sa Secure Horizons Conference ngayong araw. Gugulatin kanila. Pag tumawag sila kunyari, magpapakilala kagad, ako po ay taga-bangko or taga-SSS, taga-GSIS, ganyan. May nangyari po dun sa inyong account, na-compromise po yung account ninyo. So, may ipapadala po akong link sa inyo, kailangan nyo po itong i-click. And then, pag lumabas po yung OTP, tsaka yung PIN, i-text nyo po sa akin. Para sa Cybersecurity Council of the Philippines, walang pinipili ang mga scammer, kaya naman mahalaga na magkaroon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang cybercrime. It doesn't spare anyone. Minsan, the cyber criminals have become so good, not only using AI, but in psychology. It's very important for us to make sure that this education campaign, working with banks, sila yung una right? Banks, mga wallets, at the same time, retail institutions, right? To educate people on all of this. No? Payo naman ng NBI sa mga nabibiktima ng cybercrime, mahalagang ipaalam sa mga kamag-anak at kaibigan sakaling mabiktima ng mga scam. Pinakamaganda, huwag silang mahiya na sabihin sa ibang tao, lalo na sa mga kasama sa bahay. Minsan kasi may mga crimes na makikita na victimize ka because nakita yung Facebook account mo.
And yung mga Facebook account mo, nandun yung mga connections mo, yung circle mo, i-victimize din yun. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Task Force, mag-ingat lalo na ngayong papasok na ang Burr months. We have a system in place at kaya natin investigahan, ma-identify itong mga suspects na ito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Holy oh my God. Nagliparan ang mga debris na magkaroon ng pagsabog sa isang veterinary center sa North Carolina sa Amerika. Sinundan po yan ng sunog at makapal na usok. Ayon sa ulat, nangyari ang pagsabog matapos tumama ang isang sasakyan sa gas line ng gusali. Isinasaayos din daw ang center noong panahong yon. 3 bumbero ang naiulat na nasugatan. Nanatili pa rin ang tsansa maging bagyo ng low-pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 725 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Unti-unti itong lalapit sa Northern Luzon at posibleng magtagal sa PAR hanggang weekend. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Tuloy-tuloy rin ang ihip ng mainit na easterlies. At dahil sa mga weather system na yan, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng bansa. Iba't ibang kuweba, iba't ibang hiwaga ang dala sa cave diving adventure sa Surigao del Norte. At ma-fall sa kinikilalang ikalawang pinakamataas na talon sa bansa. Saksi, si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Thrill ba ang hanap habang pinagmamasdan ang ganda ng kalikasan? Suwak dyan ang cave diving adventure sa Surigao del Norte. Bago marating ang mga kuweba, chill munang daraan sa Sohoton Cove sakay ng bangka. Feast your eyes sa berdeng paligid at napakalinis na tubig. Mag-ready na sa kaba at excitement pagdating pa lang sa unang kuweba. We're going in! Kapag high tide kasi, kailangang yumuko pagpasok sa Sohoton Cove. Mas mababa pa ang mga bato sa Magkukuob Cave. Kailangang humiga o dumapa para makapasok. Okay, next. At sa ikatlo, kailangan ng mag-dive. Pero worth it, madiskubre ang hiwaga ng Hagukan Cave. Sa gitna ng dilim, tila umiilaw ang blue-green na tubig. Kung hiking naman ang trip, itry bisitahin ang Limunsudan o Mindamora Falls sa Bukidnon. May special check ito sa bucket list dahil ang 270 meters na talon ang ikalawang pinakamataas sa bansa. Bago marating yan, dadaan muna sa maputik at madulas na gubat. Extra challenge pa ang pag-akyat kung gusto pang mas lumapit sa talon. May malalaking bato kasi at nagkalat ang mga ugat na mga puno. Pero pag na-achieve ang goal, mabibiyayaan ng ganda ng waterfalls. Para sa GMA Integrated News, ako si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.